Samantala, mga pag-aaral para sa improvement ng dengue prevention sa bansa ating mag-uusapan kasama sina Department of Science and Technology Undersecretary Lea Buendia at si Dr. Thaddeus Carvajal ng Balik Scientist ng DOST. Magandang tanghali po sa inyo at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon, ma'am and sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Dr. Carvajal, yes po. Mula sa report ng Department of Health, muling tumaas ang bilang ng dengue patients sa bansa dahil sa naging sunod-sunod na bagyo at sama ng panahon. Mayroon po bang technology ang DOST na nakatuon sa dengue? Kasalukuyan po, marami na pong mga teknolohiya na ipinabahagi ng DOST sa ating bansa. Kagaya po ng ovicidal pati larvicidal traps. Ngayon po may mga pag-aaral na pinafund po ngayon ng DOST sa amin pati sa mga ibang kawani ko sa science na tinitignan ang paano ang pag-spread po nila gamit ang AI or artificial intelligence po, machine learning, pati panibago pong mga rapid test kits po as well. Sa amin naman po, titignan po namin ang kanilang mga genomics gamit ang kanilang mga DNA upang malaman paano po sila kumakalat, dumadami at pati kung anong klaseng klaseng bacteria or klaseng mga virus na pwedeng i-counter po sa mga dengue virus sa ating mga lamok. Okay. Para pa rin po kay Dr. Carvajal. Sir, kamusta ka? Para po maunawaan ng ating mga kababayan. Kamusta po? Bakit po ba natin kailangang pag-aralan ang behavior po ng dengue mosquitoes? Since siya ang nagbibigay ng sakit at siya ang nagtatransmit ng sakit, ang pag-unawa natin sa kanilang behavior pati ang kanilang environment na kung nasaan sila ay dapat talaga malalim ang kaalaman natin. Konti lang kasi ang naging studies mula sa Pilipinas nung maybe 10 isang dekada na po. Pero ngayon, kagaya sa aming laboratory, pati sa mga ibang scientists ngayon dito, marami na po tayo natutuklasan kung paano po sila kumakalat, nagbibigay ng sakit, at kung ano pang mga klaseng biological control ang pwede nating gamitin. Since ang iba nating lamok, may mga insecticide resistance na po sila, gamit ng mga datos namin pagka the past few years po, ngayon pwede po na natin makita kung anong pwedeng paraan para sugpuin po sila at pati alamin kung ano pang mga bagong teknolohiya or approaches na para pababain po ang kanilang populasyon or para hindi na sila magbigay ng sakit sa atin. Dr. Carvajal, meron po ba kayong naging mga breakthrough discoveries pag-aaral ng behavioral patterns ng lamok? Hindi ko naman po masasabing breakthrough po, pero ngayon po marami po sa atin ang nakaalam sa ibang mga bansa na meron na parang yung Wolbachia po na ginagamit bilang isang biological approach po laban po sa paglaganap po ng dengue virus sa tao. Ngayon po may na-discover kaming mga Wolbachia po mismo sa ating Aedes aegypti or sa mga lamok po natin dito. At patuloy po namin pinag-aaralan kung anong magiging sanhi po nito. Gamit rin po ng mga genomics or DNA, inaalam po namin kung ano pang mga iba pang candidates sa biological control po sa amin. And then gumagamit rin kami ng AI pati machine learning po para alamin ang interaction po ng mga weather po or climatic patterns pati ang landscape po upang malaman namin paano kumakalat ang dengue virus pati ang mga lamok na kasama po nito. Doc, bakit po ba mahalaga malaman ang environmental data, mosquito presence at human infection rates ng dengue sa isang lugar? Actually, napaka-importante po talaga to sa surveillance, especially po yung presence po ng lamok kasi sila po ang vector po nito. Meron po tayong mga datos na infectious cases po na ginagamit na po, na nire-report na po ng Department of Health. Every week po to. Ito yung parang tinatawag nilang mga reportable po na mga diseases. Ngayon po, ang environmental, meron na po tayo dito as well. Pero pagtahi-tahi natin po lahat-lahat yan para mabigyan po tayo ng totoong
picture po kung anong nangyayari, yan po yung wala pa. So ito po ang ginagawa namin. At para malaman ng mga taong bayan, pati ang ating mga local government units or barangay health workers, na paano i-approach ang pag-control or pag-prevent ng mosquitoes. Dito kasi natin malalaman para hindi magkaroon ng outbreak at sino-sinong mga areas po that are prone for dengue virus or prone for dengue disease po ang pwede natin maiwasan. Itong lahat na datos na to ay napaka-importante at nakita nga po namin to noong nagkakaroon kami ng mga pag-aaral mula sa Metro Manila pati sa Tarlac City dahil kasi dito natin makikita ang power po ng mga datos na yon para mabigyan po ng pansin kung paano natin ma-prevent ang pag-transmit ng dengue disease po sa ating mga komunidad. Dr. Carvajal, ano po ba yung kailangan i-consider para masugpo ang pagdami ng lamok sa isang lugar at pagkalat ng dengue virus? Ngayon po, of course, I support po ang sinasabi po ng Department of Health, yung mga 4S po. Tama po yan. But actually po, ito po ay nasa household level pati sa community level. But sana po lahat po ng ating mga kapwa Pilipino ay patuloy po naglilinis at pati po patuloy po na iniwasan ang pag-imbak po ng tubig na kung saan ang mga lamok natin ay dumadami. Ngayon po, kapag po nagkakasakit po, wag lang po dalhin po agad sa ating mga ospital at pati po magkaroon po ng what we call personal protection kagaya po ng paglagay po ng mga off po na lotion or mga lotions na nakaka-repel po sa ating mga lamok. Ngayon po, of course, hindi lang po sa tao lang po ang pati po ang mga barangay health workers natin, pati mga scientists po na gumagawa po ng mga paraan na para ilagay po sa komunidad ang magandang control approach that is integrated na kasama po physical control and also biological control po. Ayun. Okay. Para naman po kay Yusek Buendia, ma'am, ito pong mga discoveries at pag-aaral na ito ay dahil po sa pondo ng DOST para sa ating mga balik scientists, kagaya po ni Dr. Carvajal. Ma'am, maaari niyo po bang ilarawan o ipaliwanag kung sino-sino ang mga nagiging balik scientists po natin? Maraming salamat sa pagkakataong ito. I hope you can hear me. Yes, ma'am. We can hear you po. So, ang mga balik scientists po, ito po ay sinimula na programa since 1975 at naging batas po ito since 2018. At ang eligibility po para maging balik scientist ay una po ay ikaw ay dapat may Filipino roots. Kahit po kayo ay naninirahan na sa ibang bansa or naturalized citizen ng ibang bansa, kayo po ay pwede pa rin basta't mayroong Filipino roots. At meron po kayong eksperto na kailangan ng mga Pilipino dito po sa ating bansa. Noong naging batas po ito, naging matatag ang ating balik scientist dahil po nabigyan ng mas maraming insentibo ang ating mga balik scientist. Yusek, sa kabila po ng mas malalaking sahod at opportunity sa ibang bansa, paano naman po at bakit nahihikayat na ng DOST ang ating mga Filipino scientists na maglingkod sa ating bansa? Bukod po sa insentibo na pera, ang amin pong tagline sa Balik Scientist ay Balik Puso, Balik Pilipinas, Balik Scientist. Ang ibig pong sabihin ay inuuna namin yung pagmamahal sa ating bansa na yun po ang nagiging tulay kung bakit sila bumabalik ng Pilipinas. Okay. Ma'am Yusek, ngayong taon po ba, ilang balik scientists na po ba yung currently engaged po sa DOST? Ngayong taon, simula lang January hanggang June ay meron na po tayong 39 na balik scientists. Ngunit sa kabuuan po, since 1975, meron na po tayong 928 engagements po ng balik scientists.
Ma'am, bukod sa mga universities, maaari din mo bang matulungan ng isang balik scientist sa mga LGU, communities o maging ang mga local companies sa bansa? Ang Balik Scientist po na programa ay open para po sa lahat. Katunayan, meron na po tayong mga balik scientist na nakatulong sa ating mga local government units. Halimbawa po, si Dr. Cyrus Gomari, siya po ay nakatulong sa suliranin ng trapiko sa LGU sa Taguig at saka po sa Pasig. At ngayon ay kasulukuyan sa Quezon City. Bukod po dito, meron po mga higher education institutions, mga private po, na natutulungan din po ng balik scientist natin. Okay. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Unahin po natin si Doc Carvajal, sir. Okay, so of course, nagpapasalamat talaga po ako sa DOST Balik Scientist Program because binigyan po kami ng oportunidad na of course makabalik dito, makasettle po dito at ibahagi ang aming mga kaalaman at mga expertise po pagdating po dito sa siyensya or po sa mga engineering. Kaya po, kahit ko rin po ang aming mga ibang mga fellow scientists po na sa abroad po na bumalik po, balik loob po, balik puso po at balik Pinas po dito po sa atin at tumulong po kung paano po natin matugunan ang ibang mga challenges po na nandito po sa ating sariling bansa. Yun lang po. Salamat. Yusek Lea, mensahe niyo na lang po, lalo na sa mga nais magbalik scientist po sa bansa. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at ako po ay naghihikayat sa ating mga balik scientist na ngayon po ang panahon upang tayo ay magbalik puso, magbalik Pilipinas, magbalik scientist. Ito po ay para sa ating bansa at kayo po ay hinihikayat namin na makatulong sa ating maging solusyon sa ating mga suliranin dito sa kinakaharap ngayon ng ating bansa. Maraming salamat po at sana marami pa pong maging balik scientist. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, DOST Undersecretary Lea Buendia at kay Dr. Thaddeus Carvajal ng Balik Scientists ng DOST.